set sa Edjo. Parang, embody naman, embody naman, di ba? Embody naman. Thank you. Pero siguro, kasi na lang kay Direct tsaka kay Father din po noon. Ngayon, sa amin sa mga kabataan, parang napapansin ko din, paunti yung attention span ko. Lalo sa age ng TikTok, short form content, tsaka yung media retention, no? Paano kaya na layo ng YSpeak 2.0 na makaabot talaga sa mga kabataan na siguro hirap din na makapanood ng ganong katagal na media na hindi talaga like fiction? Una sa lahat, kaya nabanggit ko kanina, marami siyang segments. So pwede mo i-cut up yung segments. In fact, isa sa mangyayari, there's a segment every episode, around 7, max siguro 10-12 minutes. Tatanggalin yon, ibababa yon sa mga communities para panuorin, and then may discussion yung community. So, and then may trained facilitators through the network of Caritas. So may ganun din segment yun. So, that's why I think 5 yung segment sa atin, ano? Something like 5, di ba? Kasi precisely, kasi di ba, if you want to communicate with the youth, you have to communicate in the way they will accept the medium, no? So, kasi pag ginawa mo yan 40 minutes debate, goodbye. Yeah, also we kind of studied the new forms kasi kung tingnan mo naman yung media ngayon, like if you look at Tucker Carlson, di ba, si Tucker Carlson may mahaba, may maikli, may mas maikli pa. So that's what we were targeting. We have to have our main segments and then our shorts and then our short shorts. Plus also we have, one of the things that we discussed is importante din na may humor. Kasi hindi naman pwedeng seryoso na tayo ng seryoso. Dapat may baro-bala ng konti. And in fact, sometimes that's what brings home the point. Diba? So, may mga walang kwenta kaming debate na parang yung nakakatawa lang, parang sinasabi ko sa kanila, sabi ko kay Elijah, dapat may debate tayo kung anong mas nakakabusog, yung pizzang hinati sa 4 o yung hinati sa 8. Diba? Pero kasi diba, yun yung we need humor. All the more that we need humor in this day and age. So, we'll put a little of that. Saka may dagdag din ako. Nabanggit ko kanina, di ba, na ang bili namin sa mga host, take charge, di ba? Kayo magsabi. Tapos ang request namin sa inyo, ng mga influencers, sabihan nyo rin kami. Di ba? We will appreciate that. Seriously, we will appreciate it. Kasi ang goal natin lahat dito sa kwartong to, maabot yung kabataan na makapag-isip ng maayos, di ba? Wala tayong ilalarga na tao or kandidato sa 2028, di ba? Ayaw natin yun kasi that will defeat the whole point of makinig sa isa't isa, di ba? Pero sana nga, bigyan nyo kami ng feedback. At saka yun yung isa sa mga sinabi ni Ryan at ni Bianca, tandaan ninyo. Sabi nila, nung time namin, why speak 20 years ago? Kahit ano pwede namin sabihin kasi hindi kami mababash. Wala naman nung araw, di ba? Pero ngayon, sabi nila Ryan, yun ang pagkakaiba. Bawat bitaw ninyo, di pa natatapos yung sentence, posibleng mabash na kayo, di ba? But that's par for the course, di ba? Kasama yan, di ba? Pero yun lang talagang pakiusap ko sa influencers. Please, let's learn together. Di ba? Sama-sama tayo dapat dito, di ba? Kasi lahat tayo na gusto natin labanan ang fake news, di ba? Yun lang, basic yun sa atin. Labanan natin ang fake news. Free for all na yung mga katotohanan na gusto. Kasi mga tao each person has his or her truth. Dapat respetuhin natin yun. Ang hindi lang natin respetuhin, fake news. Mabuti yung malinaw yun, di ba? Fake news, no. All other truths, yes. Thank you, Rafael. And Father, importante rin yung time slot, di ba? Kasi kaming kamatahan, gising kami ng 10 o'clock talaga. Umaga. Okay. Ang next na tatanong ay si Jason Laluna of Certified Kapamilya. Hello, good morning po. So, natanong ako sa afternoon kanina. So, meron akong new questions kasi
is wise speak there para ano? To challenge the youth or to represent the youth or paano niyo po babalansehin? So anyone can answer po. Go ahead, Aya. Well, sa akin, to very briefly answer your question, I believe that Wise Speak is here to establish a community of Filipinos that are critical thinkers, that will question yung paligid nila, yung pangyayari sa bansa, and understand how that affects them para makakilos sila sa sarili nilang buhay sa pamamagitan na kaya nilang umangat at iangat ang mga kapat nila, yung mga pamilya nila, mga kamag-anak, kaibigan. And I think that's what Wise Speak is really about. It's not about really challenging. It's not really about yung provoking thought. It's not to offend anybody, but it's to make you think, oo nga, no? May ibang paraan pala mag-isip. Hindi lang pala ako pwede mag-isip para sa akin. Ang dami palang nangyayari sa paligid ko that I can use to understand and help myself and help others. It's grounded in that mission of establishing and creating a community of critical thinkers. Anyone else? Siguro idagdag ko lang sa sinabi ni Robby na napakahusay at napakaganda niyang naibanggit. Yung Wise Speak nandito dahil tayo nga ay community, di ba sa community naman, safe space but never a comfort zone. Kaya merong challenge pero hindi naman to the point na, oh, so ano ta, community. So very inclusive. Goal natin lahat ng kabataan ay ma-feel nila na sila ay seen, sila ay heard. Bagamat ilang milyong kabataang meron tayo. Pero we'll do our best. But most of all, this is a community and we want to cultivate that culture of critical thinking and discourse. Yes. My second question is para uli sa lahat. 5 years from now, ano yung hino-hope nyo na ma-achieve ng show sa mga taong makakapanood, sa mga kabataang manonood? Well, personally, me, in 5 years from now, kung may lalapit po sa akin na, alam mo, nanonood ako ng Wise Speak, sana yung maririnig ko is, alam niyo, dahil sa inyo, nagre-research ako ngayon. Naiintindihan ko na talaga kung ano talagang nangyayari sa bansa natin. I would love to hear that. I would love to hear yung, alam mo, dahil sa inyo, mas kampante na ako sa binoto ko sa eleksyon. You know, alam mo, dahil sa inyo, hindi na ako nagtatanggap ng pera. You know, I mean, Hindi ka na naman Pinabigay niya na naman po. Salamat. Thank you, Robby. Thank you, Robby. Ayaw ng pera talaga. Kaya kakatigan niya ang lahat si Robby. Sorry. River? Ako, in 5 years, hopefully the change, we see it around us. Sana in 5 years, better livelihood for people, better government, and we should be able to see the change around us. Sana in 5 years makikita natin yun. Very well said. Bilang mo ba? Kaya daw 5 years, hindi na siya youth. Oh no. Naalala ko, nag-compute ako kasi gusto mo yung dinila ko talaga sa harapan. Na-reveal yung math skills ko sa inyong lahat. Hindi, kasi bigla akong kinabahan kasi tapos na ang presidential elections by then. So, ang minamanifest ko na yung katulad nga nung sinabi ni Rob, salamat, nakaboto ako ng mabuti dahil sa mga pinag-usapan natin sa Wise Speak. To be clear, hindi kami magka-campaign. Okay, to be clear, but we are going to provoke the thoughts, ilalatag ang mga agenda, etc. Pero yun, feeling ko yun ang pinakamalaking reward. Yung naging confident ako sa binoto ko. Masaya tayo sa mga binoto natin dahil namulat ang aming mga mata sa Wise Speak episode. So, pwede na po akong mahimlay kapag narinig ko. Charot lang! Huwag naman. Elijah? Ako po, I mean, lahat ng sinabi nila, yun din ako eh. I mean, especially kay Robby, ang ganda nung may acting si Robby eh. So, I can imagine that. And kung matanggap ko rin yun, I'd be honored, honestly.
na nakatulong kami one way or another. But I see a better country in 5 years. Di ko alam if we have a lot to do with it, but hopefully we do. I see more competent leaders, a more empowered youth, a more fearless youth, and a more caring and empathetic youth here in this country by then, sana. Thank you po. Thank you. Okay, we are down to our last 3 questions. Our next question will come from Julian Frago of Mix Global. Ayan. For all... Ay, okay. Ayan. For... Hi! What's Ay, up? hello